Musta? Okay, so, nakalagay dyan sa title, pero isa to sa mga matagal ko pinag-iisipang bilhin kasi una, hindi ko na naman masyado nagagamit yung iPad. Paminsan-minsan, pero yun nga, pag yun minsan-minsan na yun, parang ito yung mga bagay na hindi ko naman kailangan, pero pag alam mo dapat, alam mo pag gagamitin mo, dapat meron, gumagana siya, pero hindi nga gumagana. So, ito yung sa iPad natin, yan o. Ito yung Magic Keyboard. Pero kasi, given its age naman, pero 2020 pa natin to nabili. 2020. Nagtutunog 2022, pero 2020 pa natin to nabili, same as with iPad. Ang problema kasi, ayan o. So, lumalabas, accessory not supported. So, pag nag-type ako, dapat pag magta-type ako ganyan, so, walang lumalabas. Hindi na siya gumagana. Parang napansin ko to siguro mga 6 months ago. Pero kaya hindi ako bumibili. Pinipilit ko kasi ayusin. Backstory lang, kaya tayo bumili nito. Pinipilit ko ayusin. Tinatry ko kung ano-ano. Nag-try na rin ako na mag-reset or hindi siya gumagana. Pero anyway, so dumating na ako sa point na sige, bibili na lang ulit ng Magic Keyboard. Pero sabi ko, yung Magic Keyboard kasi nagre-range ng nasa range ng 20,000. Pero sabi ko nga, so total, hindi ko naman masyado magagamit. Nag-check ako ngayon sa Shopee. Ito yung nakita kong... Well, bukod dito, isa to sa mga nakita ko. Parang naglalaman yung Gojo Dock, tsaka to. Okay. So, pero nag-end up ako bumili na lang nito. So, papakita ko sa inyo. Nakuha natin siya ng... Wait. Ang tagal natin mag-pack. Ayan, yan. Nabili natin siya ng 2,950 pero original price is 3,250. Yung Gojo Dock mas mura. Pero kasi nag-sale siya eh. Ang Gojo Dock is nasa ano eh. Ay, natanggal ko na eh. Nasa 2,800 na lang. Itong panahon na video natin. Pero kasi nung tawag dito, yung nasa cart ko siya at pinag-iisipan ko kung anong bibilin ko nasa 3,000 something rin siya. Pero anyway, so yan, bukod do sa Magic Keyboard na gamit niyan. Ito for comparison na lang din kasi kung 'di ba? Peg pala kumakain. For comparison, ganyan yung tsura niyan. Tapos at the same time, itong iPad natin naka-safety naman to lagi kasi meron tong yung parang pag binitbit mo, may case pa rin siya. Sa pitaka ko nabili to eh. Ayun, matagal na rin yan, no. Ito may cover pa niyan. So, ayan 'yun. Ayun yung medyo maigsing, mahaba no? Maigsing backstory natin. Pero, anyway, so dahil dyan, dito na nga, ay, wait, picture na natin. Kakadating lang nito nung nung mga 5 days ago. Okay, so, nag-picture ba? Baka mamaya, hindi Okay. So, ayan na nga, in-order na natin. Kinasa ko na. Yung Gojo Dock trip ko talaga yung itsura niya. Bakit pala ako order nito? Kasi may lakad tayo at kailangan ko ng extra monitor. Bakit extra monitor? Yung iPad kasi pag yun sa MacBook, pwede mong i-connect or pwede mong gawing parang extra monitor yung MacBook, yung iPad mo. So, instead na bumili ako ng portable monitor, meron naman tayong mga portable monitor, pero kasi para nakain siya. para mas may silbi yung bibit-bitin natin at para hindi lang siya monitor, yung iPad na lang dadalhin natin. So, ito na nga yung mga pagkakataon na kailangan natin ng iPad at hindi na siya magamit na maayos dahil hindi gumagana yung type. Although, gagamitin lang natin siya for extra monitor sana, pero, diba? Okay. So, ito na yun. Ang difference lang nito, unang-una sigurado kasi yung Bluetooth to. Unlike nung Magic Keyboard, pag sinalpak mo lang, automatic gana agad, di ba? Pero kasi, 20,000 plus. Although kung yun yung main device mo, wala namang problema. Pero kasi kung hindi mo naman siya ginagamit, magnetic keyboard case.
Okay, naalala ko na. So, isa pa to sa mga dahilan, kaya ito yung pinili ko. Kasi magnetic to, yung sa Gojo Dock na tinitingnan ko, hindi ko sure kung meron din silang parang magnetic case, pero yung naka-add sa card ko kasi is yung parang sinasalpak mo tapos naiikot-ikot mo siya. At hindi naman yun yung purpose ko para bumili. Pero ito, okay, so, at mabilis lang, thumbnail. Generic na ano lang siya, no, na keyboard. Okay. Okay. So yan, wala naman siyang kahit ano. Ito pala. Dapat ito lang pa yung thumbnail ulit. Thumbnail ulit. Oops. Okay. Okay. So yan, wala naman siyang kahit ano. Ang ano lang niya, P129. Ewan ko kung ayun yung model niya, pero open natin. Ever since hindi ko to ever since yung Magic Keyboard, nung nabili natin siya way back 4 years ago. Well, kung napapanood mo tong video na 2024, way back 2020, December natin nabili. So, hindi ko na siya tinanggal ever since yan na yung case niyan. From condo, napunta tayo dito sa Cavite. Okay, so una meron siyang kasama ng cable, wow. Type-C to Type-C. So malamang wala siyang malamang may sarili siyang power, unlike yung again kino-compare na kaagad natin siya sa wala na, pero may manual nga. Okay, so P129 yata yung ano niya, yung title niya or yung parang pangalan niya. Okay, so ito na lang yung mabilis na manual just in case may maghanap. Okay, install the machine, wait lang. So, hindi siya magnetic, Okay, 2 fingers, 3 fingers, trackpad. Ito yung kailangan. Okay? So, stop nyo na lang sa part na yon. And punta na tayo dito. Ito, medyo marami na tayong kabling Type-C. So, hindi na natin yung kailangan. Oops! Okay. So, mukha siyang, mukha rin siyang Magic Keyboard. Oops. Ay, dapat pala hindi ko muna inano to kasi. Okay. So, for the looks, mukha siyang pero may plastic to. Iba yung feels niya. Pero, again, wala akong hindi naman siya ganun ka-cheap tignan. Actually, medyo, pwede na. Pero yan. Okay. So, open natin. Oh. Okay. Magic Keyboard feels nga. Eto, Magic Keyboard feels tong natin dito. Pero ba't parang nakalobo? Ito, itong gitna, parang nakaangat. Enter, power. So may power. Oops. Okay, so yun yung power. Ito yung ito na lang siguro yung pinaka power, ito nakalagay. Power, switch, press seconds. So, parang ito lang yung medyo, may given na yan eh. Ito na yung parang pinaka medyo hassle na part na kailangan mo mag-turn on every time. Unless na gusto mo bumili ng tigta 20,000. So, ito pala yung Type-C niya na saksakan. Sa gilid, wala. Pwede na. Medyo makapal lang siya. Ayun yung inaano ko kasi kung compare ko siya dito, manipis to eh. Okay. So, ang pinaka-importanting part, okay, so yan, nakikita nyo, not supported, which is okay lang natin yan, okay. Punta tayo, so malamang ipe-pair, ba't naka-black? Ba't naka dark natin? Pair natin. Okay, ay, lumabas agad. iPad, Bluetooth keyboard. Pair. Hindi ko pa pero kasi sa dami ng Bluetooth devices natin, feeling ko ito na agad yun. So, kakagat ba agad? Uy. Okay, so may part siya na nagmamagnet lang din. Swak ba yung camera? Sakto naman. Oops. Testing, gumagana. Pero medyo nagwa-wobble siya. Again, okay lang sa akin to. Well,
Pinagko-compare ko kasi yung price point niya. So, if i-compare ko siya sa Magic Keyboard, sobrang layo. Pero again, yung presyo niya kasi, mabilis. Suwabe. O dahil dyan, typing test tayo. Syempre keyboard ano tayo. So typing test tayo. Open tayo ng typing test. Ay wala pala akong ano dito. Brave. Okay lang. Wait. Okay. Mga key type. Testing natin. Accept all. Game. Hindi masyado maganda yung pagkatutok pero test nating typing feels. Oops, wait. Sorry. Ulit. Ba't ganun? May napipindot pa akong mali. May napipindot akong QWERTYOIOP. Okay. ASDGHJKL L. Okay. ZXZ. Siguro delay na yun dahil sa Bluetooth. Pero hindi, testing ko na siguro bibigyan natin siya ng mga ilang linggo bago natin. Tapos ito trackpad, syempre testing na natin to. Whoop. ASMR. Suwabe. Okay. So testing natin yung track. Ayun, gumagana agad. So wala na akong pinindot na. Medyo may delay. Hindi siya suwabe. Acceptable na siya sa akin. Hindi siya ganun ka-smooth. Pero pwede na. Okay. FN, wala nang FN dito no? Dapat ito lang siguro, control, walang FN no? So, pagtabihin natin, itong sinasabi ko, itong nipis nito ito kasi medyo may unting chubbiness, pagiging chubbiness. So, ito yung Magic Keyboard, yung sa left side, ito yung bago nating P129 na Magic Keyboard case. So, yung height ng keyboard niya medyo halos the same, no? Okay, so may nakita ko dito na to. Okay. Screenshot. Okay, so gumagana yung mga niya. Okay. Okay. Ang ganda. At least gumagana yung mga niya. Tapos pati ito. Pati yung ilaw niya. Okay. May RGB pa. RGB na Mac. Sa Mac, no? Yun. Oops. Hindi masyado kita dahil sa ilaw. Pero ito yung, ayun. I doubt na magiging big factor sa yung pagiging RGB niya. Pero, ito lang, hindi siya ganun ka-stable, Ito. Pero kung mas steady, hindi naman siya natatanggal. Pwede na. For its price, kasi magkano yun? 3, 6, 9, 12, 15, 18, times 6, times 7. Actually, times 7, di ba? So, ito yung old natin. Di ko alam kung anong gagawin dito. Isa pa, backstory, puro tayo backstory. Naghanap din ako ng if may magre-repair nito. Nag-check ako sa Green Hills, wala rin. So, ewan ko kung nare-repair yung ganito. Ngayon kung meron kayong alam na nare-repair yung ganito, kung ano man, pa-comment, tapos check natin.
Tapos update ko kayo kung nare-repair nga. Kasi isa sa mga hindi ko lang nagawa, ang sinasabi nila sa ganito, tong part na to, yan, dalawa sa, ito yan. Yung sa ilalim niyan, yung sa likod niyan, yung may parang mga magnets daw, ayun daw yung hindi gumagana. Kasi before pa masira tong Magic Keyboard natin, dagdag ko na lang, although alam natin itong review, bago masira pa to, kasi gumagana pa yun eh. Ang ginawa ko lang is in-off ko yung ilaw, tapos nagta-type tayo, and then napansin ko eventually, hindi na siya nag-on. So, doon nag-start. Pero yun nga sinasabi, ang fix daw dun, dapat yung may mga magnets na papalitan dito. Pero, hindi kasi ako marunong magpalit nun. Pero, anyway, so, ito yung sa... Ay, medyo makapal siya ng bahagya, pero again, mas mabigat, parang mas mabigat siya na onte. Pero again, okay na sa akin itong gano'n. Working naman siya. May slight delay. Pero still, okay, di ba? Okay na rin. Ayan, medyo mabigat siya. Tsaka to part na to. Ayun, ano siya. Ano, kaga na, nyang. Sige na. Okay na, guys. Babu.